Sa bayan ng San Miguel, Bulacan, kilala si Mang Isko bilang isa sa pinakamasiglang lolo sa kanilang lugar. Sa edad na 74, madalas pa rin siyang makita sa bukid, naglilinis ng bakuran, at minsan ay nag-aalaga pa ng manok. Bukod sa aktibong pamumuhay, isa sa kanyang ipinagmamalaki ay ang pagiging prutas-tarian, gaya ng biro ng kanyang mga apo. Umaga pa lang, may saging na sa mesa, sa tanghali, ubas o pakwan. At sa gabi, kadalasang mango shake o minatamis na prutas ang kanyang panghimagas. Mas mabuti na yung natural, di ba sabi niya lagi, mas masustansya kaysa sa instant o delata. Ngunit isang umaga, habang nagwawalis ng damo, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Bumilog ang paningin niya, at tila ba umiikot ang buong paligid. Agad siyang isinugod ng kanyang anak na si Carla sa ospital. Matapos ang serya ng laboratory tests, napag-alamang tumataas na pala ang kanyang blood sugar. May problema na rin sa kidney at may irregular heartbeat. Laking gulat ng pamilya ni Mang Isko, lalo na't hindi naman siya mahilig sa chichirya, soft drinks o matatabang ulam. Doc, hindi naman po siya mahilig sa junk food. Prutas lang po lagi ang kinakain niya. Ani Carla, napailing ang doktor. Diyan po nagkakamali ang marami. Oh, natural ang prutas. Pero hindi lahat ng prutas ay ligtas para sa seniors. Lalo na kung may mga kondisyon gaya ng diabetes, mataas ang potassium o problema sa puso. Muling napatingin si Carla kay Mang Isko. Hindi ito makapaniwala. Prutas na nga lang ang natirang paniniwala niyang ligtas. Yun pa pala ang naging sanhi ng kaniyang kalagayan ngayon. Makaraan ang ilang araw ng pagpapahinga. Dumalaw si Aling Selly, kapitbahay at kaibigan ni Mang Isko. Matapos marinig ang nangyari, agad siyang nagpahayag ng pag-aalala. Isko, hindi ka nag-iisa. Marami sa ting matatanda ang akala ay masustansya ang lahat ng prutas. Pero may ilan talaga na tahimik na sumisira sa loob ng katawan natin. Katulad ng alintanong ni Mang Isko, hayaan mong isa-isahin natin. Para hindi lang ikaw ang matuto, pati rin ang ibang kaedad natin. Dapat nating bantayan ang 8 prutas na ito. Sabi ni Aling Selly habang inilalabas ang maliit na notebook na may listahan. Ang unang prutas, saging. Napataas ang kilay ni Mang Isko. Hae, yan ang almusal ko halos araw-araw. Yan nga ang problema. Sagot ni Selly, ang saging, bagamat may potassium at fiber, ay delikado sa mga senior na may problema sa kidney o mataas ang potassium sa dugo. Kapag hindi na kayang i-filter ng bato ang sobrang potassium, pwedeng magkaroon ng hyperkalemia na nakamamatay kung pababayaan. Grabe naman pala. Pero hindi ba kailangan din natin ng potassium? Oo, pero hindi sa sobrang dami. Isang piraso lang ng saging araw-araw. At kung walang problema sa kidney, ayos lang. Pero kung araw-araw, 3 hanggang 4 ang kain mo. Naku, yan ang nakapipinsala. Tahimik si Mang Isko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa isip niya, buong buhay ko, akala ko ligtas ang prutas. Ngayon ko lang napagtanto na kahit ang likas at masustansya, pwede palang sumira sa kalusugan kapag hindi inaral. Kinagabihan, habang nakahiga, hindi siya mapakali. Kaya't kinuha niya ang lumang kwaderno at nagsimulang magsulat ng bagong listahan, hindi na ng mga prutas na bibilhin, kundi ng mga prutas na kailangang bantayan. At dito nagsimula ang tunay niyang laban, ang muling pag-unawa sa kanyang katawan, ang tamang pagkain para sa edad niya, at ang pag-asa na sa pag-iwas sa maling prutas. Mahaba pa ang panahong mailalaan para sa kanyang pamilya. Maagang bumangon si Mang Isko kinabukasan. Habang nagkakape, inalala niya ang mga sinabi ni Aling Selly tungkol sa saging. Ngayon, nasa isipan niya ang iba pang prutas na maaari ring delikado. Pagkababa ni Carla, dala nito ang maliit na mangkok ng ubas. Ito oh, favorite mo. Di ba masiglang alok ng anak? Tinitigan ito ni Mang Isko. Maliit, makintab, at parang inosente.
Ngunit may tanong na siyang gustong masagot. Kaya't bago pa siya kumagat, sinadya niyang muling puntahan si Aling Selly sa kabilang kanto. Shelly! Usapang prutas ulit. Tungkol naman sa ubas. Masarap. Oh, pero safe ba talaga sa tulad kong may problema sa asukal sa dugo? Tumango si Aling Selly. Ngunit halata ang pagkabahala sa kanyang muka. Ay naku, isko, ubas. Sa totoo lang, ay prutas na maraming senior ang hindi alam kung gaano ito katamis at gaano ito kabilis makasira ng blood sugar. Pero maliit lang naman yon. Sagot ni Isko, parang wala namang epekto. Diyan ka nagkakamali. Sagot ni Selly. Isang tasa lang ng ubas ay may halos 23 grams ng natural sugar. At dahil wala itong fiber na sapat para mabalanse ang epekto nito sa glucose level. Mabilis itong nagpapataas ng blood sugar, lalo na kung hindi sabayan ng protina o kahit konting taba. Teka, hindi ba may antioxidants ang ubas? Resveratrol ba yon? Totoo yan. Sagot ni Selly, may benepisyo ito sa puso. Pero hindi sapat para ikompromiso ang blood sugar mo. At kung titingnan mo, karamihan sa mga ubas ngayon ay seedless at sobrang tamis hybrid na. Pinatamis pa lalo para sa panlasa ng tao. Yung dati nating ubas nung bata pa tayo, hindi ganyang katamis. Ngayon, parang candy na. Tahimik si Isko. Bigla niyang naalala na halos gabi-gabi ay kumakain siya ng ubas habang nanonood ng TV. Akala niya, dahil prutas ito, pwede niyang ubusin kahit isang buong bungkos. Selly, pwede ko pa ba itong kainin kahit paano? Pwede, pero may kondisyon. Limitado lang mga 10 to 12 piraso at dapat kasabay ng pagkain. Huwag gawing merienda o dessert na solo lang. At huwag gabi kasi mas mababa na ang aktibidad ng katawan sa pagtunaw ng asukal. At grape juice. Naku, mas delikado grape juice kahit natural pa ay walang fiber. Isang baso ay pwedeng may 35 grams ng sugar. Parang uminom ka na rin ng soft drinks. Mas lalong lumalim ang pag-unawa ni Mang Isko. Ngayon niya nakita kung paano siya unti-unting nilason ng kabaitan ng prutas na ito. Matamis nga, pero matalim lalo na para sa katawan ng isang senior. Pag-uwi niya, tinignan ang mangkok ng ubas. Hindi niya tinapon. Sa halip, kumuha siya ng 6 na piraso. Kinain ito kasabay ng agahan at itinabi ang natira. Isang hakbang ng kontrol. Isang pasimula ng disiplina. At muli, isinulat niya sa kanyang journal ubas. Masarap pero delikado. Limitado lamang. Iwas juice. Hindi pang merienda. Sa simpleng hakbang na ito, naramdaman niya ang bagong lakas hindi galing sa prutas, kundi sa kaalaman at pagpipigil. Makalipas ang ilang araw mula nang itala ni Mang Isko sa kanyang journal ang tungkol sa saging at ubas. May dumating na bisita sa bahay nila si Aling Selly, na ngayoy parang naging personal na tagapayo niya pagdating sa pagkain. Bit-bit nito ang ilang prutas galing sa kanilang maliit na taniman bayabas, papaya. At sa gitna ng basket ay isang hinog na mangga. Makintab ito, kulay dilaw na may kaunting pamumula. At amoy pa lang ay nakakagutom na. Shelly, yan ang paborito ko sa lahat. Masiglang sabi ni Mang Isko habang itinuturo ang mangga. Alam ko naman, Isko, sagot ni Selly habang nakangiti. Kaya nga ito ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Napakunot noo si Isko. Delikado rin ba ang mangga? Akala ko safe na yan. Di ba may vitamina A at C pa nga yan? Oo, may nutrients siya. Pero hindi ibig sabihin ay walang panganib. Lalo na kung ang usapan ay manggang hinog, yung sobrang tamis na halos malagkit na. Alam mo bang ang isang medium-sized na manggang hinog ay maaaring may 45 hanggang 50 grams ng natural sugar? Grabe! Parang nakain na rin ako ng 2 slice ng leche flan, sabi ni Isko habang napapakamot sa ulo. At hindi lang yon, Isko, dagdag ni Selly, ang mangga ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang level ng blood sugar. Para sa mga seniors na may diabetes, pre-diabetes,
o kahit yung medyo mabagal na ang pancreas. Delikado ito. Paano naman ang mango shake? Yan talaga ang hindi ko matanggihan. Lalo na pagtanghali, mas matindi ang epekto niyan. Mariing sagot ni Celie. Isang baso ng mango shake na gawa sa hinog na mangga, evap milk, yelo, at asukal ay maaaring lagpas 60 grams ng total sugar. Mas mataas pa sa ilang soft drinks. Napayuko si Mang Isko. Hindi ko akalaing yung iniinom ko para magpalamig tuwing mainit ay siya palang nagpapainit sa asukal sa dugo ko. Sa totoo lang, Isko, paliwanag ni Celie, ang mangga ay isa sa pinaka-nakakalitong prutas. Dahil masustansya siya sa bata, iniisip ng maraming senior na pareho rin ito sa kanila. Pero hindi. Sa katawan nating 60 pataas, may mga organ na hindi na gaya ng dati. Mas mabagal ang pagtunaw ng sugar, mas mababa ang insulin response, at mas mabilis tumaas ang blood sugar. Pwede pa bang kumain kahit kaunti, tanong ni Isko na halatang umaasang may pag-asa pa. Pwede pa rin, pero piliin mo yung manggang manibalang o bahagyang hilaw. Mas mababa ang sugar content niyan. May kaunting asim. Pero mas ligtas sa katawan. At kung kakain ng hinog na mangga, huwag hihigit sa kalahati. At siguraduhin kasabay ito ng ibang pagkain, hindi dessert, hindi pang merienda. Yung paborito kong manggang hilaw na may bagoong, tanong pa ni Isko habang medyo nakangiti. Okay lang, basta konti lang din ang bagoong. Bawal sa may gout at hypertension ang sobrang alat. Pwede mo ring gawing ensalada na may kamatis at kaunting suka, mas makabubuti pa. Bumuntong hininga si Isko. Celie, parang ang dami na talagang bawal sa akin ngayon. Nakakapanlumo. Ngunit ngumiti si Celie. Isko, hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi sa tamang pag-aalaga. Hindi natin kailangang alisin ang lahat ng gusto natin. Pero kailangan nating matutong mamili at magsukat. Sa ganitong paraan, mararanasan pa rin natin ang sarap ng buhay, pero ligtas at mahaba. Pagbalik sa bahay, muling kinuha ni Mang Isko ang kanyang food journal. Sa ilalim ng tala tungkol sa ubas, isinulat niya, manggang hinog, mataas sa asukal, limitado lang, iwas mango shake, pabor sa manibalang, huwag gawing dessert. At sa gilid ng pahina, iginuhit niya ang baso ng shake na may malaking X, isang paalala sa sarili na hindi lahat ng malamig ay nakagiginhawa at hindi lahat ng matamis ay nakakatuwang balik-balikan. Sa pagtigil niya sa isang basong shake, naramdaman niyang may pinatagal siyang taon sa kanyang buhay. Isa sa mga prutas na pinakaaamoy pa lang ay ramdam na ramdam mo na ang tag-init ay ang langka. Sa bawat palengke tuwing Abril at Mayo, sigurado kang may isang stall na may tumpok ng ginayak na langka dilaw, makatas, at may amoy na kahit anong layo ay hindi mo mapagkakaila. Si Mang Isko, tulad ng maraming senior, ay may natatanging alaala sa langka. Bata pa lang siya, inaakyat na nila ng kanyang mga kaibigan ang puno ng langka sa bukid ng kanilang lolo. Ang bunga noon ay hindi pa binibili, kundi pinaghihirapan. Ngayon, kahit nasa lungsod na siya, hindi nawawala sa kanyang mesa ang langka tuwing panahon nito. Isko, tikman mo to! Bagong pitas! Sabi ni Aling Celie isang hapon habang dala ang plastik ng langka mula sa palengke. Kumuha si Isko ng isang piraso at kinagat. Sarap pa rin talaga. Celie, mabangong mabango. Ngunit agad siyang napatigil. Sandali. Teka lang. Wala bang warning yan gaya ng ubas at mangga? Umiling si Celie at ngumiti. Meron. At mas importante pa nga to kaysa sa akala ng karamihan. Ang langka, Isko, ay hindi lang mabango. Mabigat din sa tiyan at pwedeng makasama sa ilang kondisyon ng seniors. Natural naman ito. Hindi matamis gaya ng mangga. Anong masama sa langka? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masama. Pero tandaan mo, ang langka ay mataas sa fermentable carbohydrates, yung madaling magdulot ng gas at kabag.
Sa mga seniors na may mahinang panunaw, irritable bowel syndrome, o madalas ang bloating, ito ay pwedeng magpalala ng sintomas. Di kaya pala pagkatapos kong kumain ng langka minsan, sumasakit ang tiyan ko. Akala ko lang na parami lang ng kain. Saad ni Isko habang napapaisip. Tama ka. At hindi lang sa tiyan ang epekto. Isko, may ilang pag-aaral na nagpapakita na ang langka ay may compounds na maaaring makaapekto sa blood clotting. Hindi pa ito lubos na napatutunayan. Pero sa mga seniors na umiinom ng gamot sa dugo tulad ng aspirin, clopidogrel, o warfarin, maaaring magkaroon ito ng epekto. Abay, delikado pala kung ganun. Umiinom ako ng baby aspirin gabi-gabi. Kaya nga't kailangang limitahan. Pwede pa rin naman paminsan-minsan, pero huwag sosobra. Hindi ito prutas na dapat inuubos sa isang upuan. At higit sa lahat, huwag sasabayan ng ibang pagkaing mabigat din sa tiyan gaya ng kanin, malagkit o minatamis. Paano naman yung paborito kong minatamis na langka? Yung nasa garapon paminsan, hinahalo ko pa sa halo-halo. Ayun! Mas masama pa! Sagot ni Selly. Bukod sa langka, may sirap pa na sobrang tamis. Wala nang fiber, puro sugar na lang. At dahil pinakuluan, kadalasang nilalagyan pa ng preservative para tumagal. Yon ang tahimik na sumisira sa katawan ng seniors, lalo na kung meron ka pang diabetes o fatty liver. Napabuntong hininga si Isko. Selly, parang dumarami ang prutas na kailangan kong layuan. Hindi mo kailangang layuan. Kailangan mo lang ayusin ang relasyon mo sa mga ito. Sagot ni Selly na may halakhak. Kumain ng tama, sa tamang oras, at sa tamang dami. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Isko ang mga bintanang unti-unting sinasalubong ng lamig ng gabi, binuksan niya muli ang kanyang food journal. Sa ilalim ng tala tungkol sa mangga, isinulat niya, langka, mabigat sa tiyan, pwedeng makairita sa bituka. Limitado lalo na kung may blood thinner. Iwas sa minatamis. At sa gilid ng pahina, gumuhit siya ng maliit na tiyan na may warning sign paalala sa sarili na hindi lahat ng hindi matamis ay ligtas. Habang isinasara niya ang journal, hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil ang dating paniniwalang basta galing sa puno ligtas ay napalitan na ng mas malalim na pagkaunawa. Kahit natural, kapag hindi pinag-isipan, pwedeng magdulot ng tahimik na pinsala. Isang linggo ng umaga. Habang nagtitimpla ng kape si Mang Isko, bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Si Aling Pilar pala. Isa rin sa matatagal na residente sa barangay at kilalang plantita ng mga halaman at prutas. May dala itong supot ng hinog na abokado mula sa kanyang bakuran. Isko, tikman mo nga itong abokado ko. Galing to sa puno sa likod ng bahay. Hinog na hinog. Wala pang chemical. Pagmamalaking sabi ni Aling Pilar. Salamat. Pilar, aba, paborito ko yan. Ilalagay ko sa gatas mamaya. Tuwang-tuwa namang sagot ni Isko. Ngunit bago pa man niya maihanda ang avocado shake, dumating si Aling Selly na may dalang kalendaryong pangkalusugan galing sa health center. Agad napansin ni Selly ang abokado sa lamesa. Abokado, hasiguraduhin mong hindi mo ubusin yan ng buong prutas. Isko, may halong biro pero seryosong wika ni Celis. Nagulat si Isko. Bakit? Di ba superfood yan? Healthy! May omega fats, pampatalino, panglaban sa kolesterol. Laging sinasabi sa TV na mag-abokado. Tumango si Celie. Tama naman yan. Para sa batang masigla pa ang metabolismo. Pero sa tulad natin na senior na may maintenance sa high blood, cholesterol o diabetes, kailangan na itong iwasan kung sobra, lalo na kung sasabayan pa ng gatas at asukal. Pero Selly, hindi ba good fat naman yan? Healthy fat. Good fat? Oh, pero good fat pa rin ang sobrang taba. Tandaan mo, Isko, ang katawan natin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Mabagal na ang metabolismo. At kung may problema ka sa gallbladder o mataas ang bad cholesterol, pwede pang tumaas ang triglycerides mo.
Trigly. Ano tanong ni Isko na halatang nalilito? Triglycerides. Paliwanag ni Selly. Yan ang isang uri ng taba sa dugo. Kapag mataas ito, pwedeng humantong sa fatty liver, stroke, at iba pang cardiovascular diseases. At ang abokado, bagamat may healthy fats, ay mataas pa rin sa calories. Isang buong abokado ay halos 300 calories. Kung gagawin mo pang shake na may gatas at asukal, baka umabot na sa 500. Grabe, parang kumain na rin pala ako ng burger. Bulalas ni Isko habang lumulunok. Mas matindi pa minsan, lalo na kung araw-araw mong ginagawa. Kung may maintenance ka sa kolesterol, gaya ng simvastatin o atorvastatin, at hindi mo binabantayan ang kinain mo, hindi uubra ang gamot. Mas mabilis pa rin tataas ang blood fats mo. Paano kung plain lang na abokado? Walang gatas, walang asukal. Mas okay yon. Lalo na kung kalahating abokado lang. Mas mabuting idagdag lang sa salad o isama sa saging na saba. Pero hindi dapat gawing pangunahing ulam o dessert. Napahinto si Isko. Naalala niya ang isang buwan noong nakaraan kung saan halos gabi-gabi siyang nag-aabokado shake. Iniisip niyang ito ang healthy dessert. Ngunit kasabay noon, napansin niyang mas naging matamlay siya. At sa huling check-up, tumaas ng kaunti ang kanyang blood pressure at cholesterol. Selly, sa totoo lang, nakakapagod na rin isipin kung ano pa ba ang pwedeng kainin. Parang lahat na lang may pero, sabi niya habang hinihimas ang sinturon na ngayoy mas humigpit na sa kanyang tiyan. Ngumiti si Selly at tinapik siya sa balikat. Isko, hindi bawal ang abokado. Basta alam mo kung gaano karami, paano kainin, at kailan ito dapat. Yan ang problema sa karamihan. Akala kasi superfood, kaya kahit labis-labis, go pa rin. Ang sobrang gatas, asukal, at taba kahit healthy pa raw kapag sobra, hindi na rin maganda. Kinagabihan, binuksan muli ni Mang Isko ang kanyang food journal. At sa isang bagong pahina, maingat niyang isinulat, avocado, may healthy fats, pero mataas sa calories. Limitado sa kalahating piraso. Iwas sa shake na may gatas at asukal. Hindi araw-araw. Gumuhit din siya ng baso ng avocado shake na may moderation sign sa itaas bilog na may checkmark pero may limit. At habang hinihigop niya ang kanyang mainit na salabat, mas lalo niyang naunawaan. Ang tunay na kalusugan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming healthy food ang kinakain mo. Nasusukat ito sa disiplina, kaalaman, at ang pagrespeto sa kung ano ang kailangan ng katawan mo ngayon, hindi kahapon. Habang papalapit ang tag-init, mas lalong dumarami sa palengke ang mga prutas na kasing init ng panahon mangga, pakwan. At syempre, ang pinya, si Mang Isko, na ngayon mas maingat na sa kanyang kinakain, ay tumigil sa isang stall kung saan may nakadisplay na ginayat na pinya mataba ang laman, makatas, at may ginto-gintong kulay. Nasa gilid nito ang karatulang Sweet Cavite Pineapple. Pwedeng juice, pwedeng fresh. Habang sinusuri niya ito, biglang lumapit si Aling Minda, isa sa mga kumare ni Aling Selly. Aba Isko, tikman mo to. Sabay abot ng isang hiwa ng pinya. Masustansya yan. Panglinis pa ng bituka. Tinanggap niya ito at ngumiti. Pero bago pa man siya lumunok, naalala niya ang mga naging pag-uusap nila ni Selly nitong mga nakaraang linggo. Sandali lang, Selly, sabi niya kinabukasan habang naglalakad-lakad sila. Yung pinya, ligtas ba talaga sa ating matatanda? Saglit na natahimik si Selly. Saka tumango, may benepisyo. Isko, pero gaya ng ibang prutas, may pero din. Ang pinya, bagamat kilala sa bromelain yung enzyme na tumutulong sa digestion, ay may ilang panganib na hindi alam ng karamihan, lalo na ng mga seniors. Panganib panglinis nga yan ng tiyan, sabi ni Minda. Tugon ni Isko, totoo yan. Nakakatulong ang bromelain sa pagtunaw ng pagkain. Pero ang pinya ay mataas din sa natural sugar, lalo na yung mga pinya na tinatawag na
Sweet variety. Isang tasa lang ng pinya ay may halos 16 grams ng sugar. At tandaan mo, wala masyadong fiber ang ginayat na pinya. Kaya mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Uy, parang hindi ko yun naisip ha, sabi ni Isko habang napapakamot sa batok. At hindi lang yon, dugtong ni Selly. Ang pinya ay mataas sa acid. Para sa mga senior na may acid reflux, GERD o hyperacidity, pwede itong magdulot ng pananakit ng sikmura, pag-akyat ng asido sa lalamunan, at hindi magandang pakiramdam pagkatapos kumain. Kaya pala minsan pagkatapos kong kumain ng pinya, parang may init sa dibdib ko at hindi ako makatulog. Saad ni Isko, tila biglang naliwanagan. Lalo na kung kakainin mo ito bago matulog. Delikado. Ang asido ng pinya ay nananatili sa tiyan at madaling tumaas sa esophagus kapag nakahiga na ang katawan. At kung may ulcer o sensitibo ang sikmura, lalo lang nitong pinapalala ang kondisyon. Juice ng pinya, tanong ni Isko. Masarap yun lalo na pag malamig. Mas malala, tugon ni Selly. Juice ng pinya, lalo na kung gawa sa concentrate, ay halos puro sugar at asido na lang. Wala ng fiber, kaya't mas mabilis ang epekto sa blood sugar. At kung may iniinom kang maintenance, gaya ng metformin, pwedeng lalong mairita ang sikmura mo. Nag-isip si Isko, Selly, parang kailangan ko na yatang magsulat muli sa journal ko. Umuwi siya ng bahay at dumiretso sa lamesa, habang pinagmamasdan ang isang pakete ng dilatang pinya sa aparador. Binuksan niya ang kanyang food journal at isinulat, pinya, may digestive enzymes pero mataas sa acid at natural sugar. Limitado. Iwas kung may GERD o ulcer. Hindi juice. Huwag bago matulog. Sa tabi ng tala, iginuhit niya ang isang sikmura na may apoy, tanda ng matagal na niyang nararanasan pero hindi niya kailanman inugnay sa pinya. Ang pinya pala, bulong niya sa sarili, ay parang mga alaala ng kabataan, masarap balikan. Pero hindi na lahat ay akma sa kasalukuyan. Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa tindahan ng ginayat na pinya. Sa halip, namili siya ng saging na saba at bayabas, mga prutas na mas mababa ang acid, mas mataas sa fiber, at higit sa lahat, mas ligtas para sa kanyang tiyan. At habang niluluto niya ang saba na may konting tubig at asin, may ngiti sa kanyang labi. Dahil ngayon, alam na niya, ang prutas ay hindi lang tungkol sa tamis at amoy, kundi sa pag-alam kung kailan ito kapaki-pakinabang at kailan ito dapat iwasan. Mainit ang araw. Buwan ng Mayo. Sa maliit na tindahan malapit sa barangay hall, may tumpok ng malalaking pakwan, mabigat, mataba, at may karatulang sweet and juicy. Tag-init special. Tumigil si Mang Isko sa harap nito. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. At ang tanging iniisip niya, isang malamig na hiwa ng pakwan. Nakakauhaw. Nakakagaan ng pakiramdam. Ngunit bago pa siya maglabas ng pera, dumaan si Aling Selly. Isko, tawag niya, iinom ka na naman ng malamig na pakwan. Ngumiti si Isko. Oy, mainit na mainit. Gusto ko lang sana ng pampalamig. Prutas naman yan. Natural pa. Natural nga. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas palagi. Lalo na kung hindi mo alam ang epekto nito sa katawan mo bilang senior. Napakamot sa ulo si Isko. Chelly, wag mong sabihing delikado rin ang pakwan. Tumango si Selly. Oh, at mas tahimik pa ang epekto nito kaysa sa ibang prutas na napag-usapan na natin. Paano naman, tanong ni Isko? Halatang hindi makapaniwala. Una sa lahat, Isko, panimula ni Selly, ang pakwan ay mataas sa natural na asukal. Isang malaking hiwa nito ay may halos 18 grams ng sugar. At dahil sobrang taas ng water content, mabilis itong natutunaw at sumisipsip sa dugo. Kaya mabilis din ang pag-angat ng blood sugar mo. Akala ko nga pampababa ng asukal ang pakwan, sabat ni Isko. Yan ang akala ng karamihan. Paliwanag ni Selly. Pero sa totoo lang, dahil sa glycemic index na nasa 72, mataas ito sa listahan ng mga prutas
na madaling magpataas ng glucose sa katawan para sa mga diabetic o may pre-diabetes. Isa itong panganib kung hindi maingat ang pagkain. Pangalawa, dagdag ni Selly, ang pakwan ay mataas din sa potassium. At kung ikaw ay may problema na sa bato o mahina na ang kidney function, hindi mo basta-basta mailalabas ang sobrang potassium sa katawan. Yan ang dahilan ng biglaang panghihina, irregular heartbeat, at minsan, pagkahimatay. Parang, yung nangyari kay Canardo, tanong ni Isko, biglang nakolaps habang nagdidilig lang sa bakuran. Tumpak, sagot ni Selly. Ayon sa anak niya, umubos daw siya ng halos isang buong pakwan sa loob ng isang araw. Mainit daw kasi. Hindi na siya uminom ng tubig, puro pakwan lang. Kinabukasan, nilagnat at nawalan ng malay. Napabuntong hininga si Isko. Grabe. Parang lahat ng senior sa barangay ay pakwan ang takbuhan tuwing tag-init. Kaya nga kailangan natin itong sabihin sa iba. Oo, pwede pa rin naman tayong kumain ng pakwan. Pero may hangganan. Dapat hindi sosobra sa isang hiwa sa isang araw. At dapat may kasabay na pagkain. Hindi ito pwedeng pamalit sa tubig, lalo na sa may maintenance sa bato. Paano naman yung juice ng pakwan, tanong ni Isko? Masarap yun eh. Mas masahol, sagot ni Selly. Kapag ginawang juice, nawawala na ang fiber. Puro liquid sugar na lang ang napupunta sa katawan mo. Lalo ka lang mauuhaw. Lalo pang tataas ang blood sugar mo. At kung isasama mo pa sa blender ang condensed milk o kahit konting sugar, ay parang uminom ka na rin ng matamis na soft drink. Dahil sa mga narinig, hindi na bumili si Isko ng pakwan. Umuwi siyang dala ang isang bayong ng pipino at niyog. Sa kanyang isipan, mas mabuti pang uminom ng tubig at sabaw ng buko kaysa malunod sa asukal ng prutas na minsang inakalang inosente. Pagdating sa bahay, isinulat niya sa kanyang food journal ang huling tala. Pakwan, mataas sa sugar at potassium, delikado sa diabetic at may problema sa kidney, limitado sa isang hiwa. Iwas juice, hindi pamalit sa tubig. Sa tabi ng tala, gumuhit siya ng malaking hiwa ng pakwan na may paalala, masarap, pero mag-ingat. At habang isinasara niya ang kanyang journal, napangiti siya. Hindi dahil sa nalungkot siya sa mga pagkaing kailangang bawasan, kundi dahil sa kaalaman na maaaring magligtas ng buhay. Hindi niya inasahan na ang simpleng pagsusuri sa mga prutas ay magbibigay sa kanya ng panibagong direksyon. Ngunit sa bawat pahina ng kanyang journal, sa bawat prutas na kanyang sinuri, isang mahalagang katotohanan ang kanyang natutunan. Hindi lahat ng galing sa kalikasan ay laging ligtas. Lalo na kung ang katawan ay hindi na gaya ng dati. Ang tunay na kalusugan ay hindi lang nakasalalay sa pagkain ng prutas, kundi sa tamang uri, tamang dami, at tamang panahon.